Ngayong araw po, ang ating pag-aaralan, ang mensahe natin ay sa 1 chapter 4 verse 36 to 42. Okay, the title of this message, handa na po ba kayo? Ito ang mensahe natin. The power of a personal testimony about Christ. Ang kapangyarihan ng personal na patotoo patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, yung personal encounter. Alam niyo ho, sa totoo lang, mahirap yung, nakakuha ka ng isang balita, pero yung nakuha mong balita ay, galing na sa tao. Ang tawag natin doon ay second hand na patotoo. Pero ito ho, yung pag-uusapan natin ngayon ay first hand. Pag sinabing first hand, siya mismo nakakita, siya mismo nakarinig, siya mismo nakaranas sa Panginoong Hesus. Then, paano ito naging makapangyarihan? Okay. So, sabi dito ho sa isang quotation, lagi ho tayo nag-i-start dito, ito ang tawag ho natin dyan ay prepositional statement. The testimony of Christian is a powerful tool for more people to come to know the Lord Jesus Christ. Ang patotoo ng isang Kristiyano ay makapangyarihang kasangkapan, para ho mas maraming mga tao ang mailapit natin sa Panginoong Hesus. Naniniwala po ba kayo doon? Ang patotoo natin yung napaka-powerful para mag-akay, maglapit ng mga tao para sa Panginoon. Kaya pakitingin niyang katabi mo, mahalaga ang patotoo mo. Amen po. Napakahalaga ng patotoo natin. Kaya kung hindi tayo pwede magbisyo, kaya hindi pwede tayo sa mga bagay na pangmakamundo, kasi ang iniingatan natin, patotoo. Kasi pag nasira ang patotoo natin, masisira ang pangalan ng Diyos. Tingnan mo ho, pagka ikaw nagkamali ka, nag-post ka, ay taga JCCF yan, una agad nababakit yung church, hindi ikaw. Di ba? Ang mahirap doon, okay lang masira ang pangalan ng JCCF, okay lang. Pero yung masira ang pangalan ni Jesus, sa ating buhay, hindi yan okay. Kasi yung tao na yun na hindi na maniniwala kay Jesus, hindi na siya pupunta sa langit. Tandaan natin na nakakapunta sa langit yung paniniwala kay Jesus, hindi yung pagpunta sa church. Okay, so focus natin ho, patotoo. Yan. So tingnan natin ho ang background. Bago natin puntahan ang message, puntahan natin muna yung background kasi mamaya nag-uusap tayo dito, hindi natin alam ang background. Sa John chapter 4 verse 1 to 42, ito ang sabi, the personal encounter between the Samaritan woman and Jesus Christ. Pareho sila. Pareho. Ang encounter nito ay hindi lang sa babae, kundi kay Jesus din. Tama? Pareho sila nagtagpo. Okay? Tignan nyo ang pagtatagpo nila. Kaya ho, ang highlights ng message na yan, the Samaritan woman's story. Kaya pag tinignan nyo yung Bible nyo, yan ay istorya ng babaeng Samaritana. Alam nyo, yung word pa lang na Samaritana, pag dito ngayon ay mga Hudyo, alam mo, nagsasalita po ako dito, tas Hudyo kayo, wala ni isang matitira. Ganyan ho pangit sa kanila yung word na Samaritana. Ganun sila ang tawag doon, kairitado, ganun sila bad trip sa word na yan, kasi para sa kanila yung word na Samaritano ay mga maruruming tao. Pero si Jesus Christ, in-approach nga itong babae na ito, marumi siya sa paningin ng mga tao, sabi ng mga tao sa paligid, pero kay Jesus, dito maunawaan natin, walang pinipili si Lord. Amen. That is the story of Samaritan woman. John chapter 4 verse 1 to 42 details Jesus' encounter with the Samaritan woman at Jacob's well and Sychar. Ang pangalawa, okay, tingnan niyo ang kasunod. Traveling from Judea to Galilee, Jesus crossed through Samaria. Pero sabi ng Panginoon, from Judea to Galilee, dumaan siya sa Samaria. May purpose, tama po ba? May purpose. Okay, punta tayo dito sa message natin. The power of a personal testimony about Christ. The question na nasasagutin mo natin sa araw na to, what is the power of a personal testimony about Christ? So may tatlong kapangyarihan na maaari nating maranasan personally kung personal natin na-encounter sa Lord. Ang tanong ko ngayon, paano mo na-encounter sa Lord? Naalala niyo pa po ba kung paano niyo nakilala si Lord? Pastor, nakilala ko si Lord sa panaginip. Alam niyo, yung mga nakilala si Lord sa panaginip, grabe yung power niyan. Bakit po? Si Lord mismo ang nagsalita sa kanila directly, then personal yung encounter nila kay Lord. Tingnan niyo, mahina ho ang convert ng isang Kristiyano na nasiran lang. Pag sinaran ka, nakilala mo si Lord through sharing, nagulat ka, naging Christian ka, pero hindi ganun ka-powerful. Ang pinaka-powerful na encounter sa Panginoon ay ikaw mismo naka-encounter sa Kanya. Pwede mo ma-encounter sa Lord sa panahon na may sakit ka.
Pwede mo ma-encounter si Lord sa panahon na ikaw ay malungkot sa buhay. At sa mga moment na yon, pag na-encounter mo siya, itong good news. Grabe yung lakas mo. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung personal encounter ng babae sa Panginoong Hesus. Okay, punta tayo ho sa what? Sabi dito, what is the power? What ho ang sasagutin natin? The number one, what is the power of a personal testimony about Christ? Una, it causes people to believe in what we believe about our Lord Jesus. Ang una ho, nagdudulot ito ho na maniwala yung mga tao sa pinaniniwalaan natin. Tandaan natin, sabi ng babae, tingnan nyo sabi ng babae, sa 1 chapter 4 verse 39, sa magandang balita, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus. Bakit? Dahil sa patutuo ng babae. Siyempre, yung nagpatotoo, naniwala siyempre. Kaya naman siya nagpapatotoo kasi bakit po? Nakilala niya si Lord, encounter, first hand. Siya ang unang nakarinig, siya ang unang nakakita, siya ang unang nakausap. Grabe siguro yung pagkakataon na to, no? Yung babae at that time, tandaan nyo, si Jesus Christ, inaantay nila bilang mga Samaritana, inaantay nila si Lord Jesus Christ, kasi si Lord Jesus Christ ang pangakong message para sa kanila. Okay. Dahil sa patutuo ng babae, tinan nyo ang patutuo ng babae, ito lang, sa lahat ng, pag binasa nyo yung buong passage na yon, ito lang ang patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin, ang lahat ng aking ginawa, yun lang ang sinabi. Pero ang dami niya na-convert, ang dami niya napaniwala na si Jesus ang Mesias. Tingnan nyo, sabi niya, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Sa English, sabi po niya sa English, He told me all that I ever did. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking mga ginawa. Ano ba ang buhay ng babae dyan? May makikita natin nung kausap ng babae, bumaba siya, takbo siya, pabalik, sabi ni Jesus Christ, ako ang tubig na nagbibigay buhay, ang umiinom sa akin, hindi na kailanman mauuhaw. Hindi man masyado maunawaan ng babae, takbo siya, uwi siya doon sa lugar niya. Yung lugar ng Sikar ay isang bayan sa Samaria. Okay, isang bayan, sakop siya ng buong Samaria, yung Sikar, taga ron yung babae, takbo siya. Uwi siya sa village niya at pinagsasabi niya, sabi niya, nandun si Jesus. Alam nyo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga ginagawa ko. Yun lang ang sinabi ng babae. Bakit siya powerful? Napaka-simple, napaka-iksi, pero powerful. Tingnan nyo ang reason. Tatlong reason. Una, because his encounter with the Lord Jesus was real. Ang kanyang pagkatagpo kay Jesus Christ ay totoo. Hindi siya drawing, hindi siya kwento ng ibang tao, siya mismo, ay buhay na buhay, nakita ko si Lord. Hindi niya sinabi ko mabalbas, hindi niya sinabi kung gwapo, pero sure ako gwapo si Lord. Amen po. Okay, na-encounter ng babae, siguro yung babae gwapong-gwapo, pero hindi sinabi sa passage. Ang sinabi niya, ang lahat ng mga ginagawa ang pinagagawa ko sa buhay. Yun lang sinabi ng babae, napakasimple pero powerful kasi totoo niya na-encounter si Lord. Pangalawa, he learned that the Lord is truly powerful. Nung nag-uusap sila ni Jesus Christ, sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Umuwi ka doon sa asawa mo. Okay, ito yung passage. Baka humauna ako sabi sa passage. 1 chapter 4 verse 16 to 18. Okay, balikan muna natin. He learned that the Lord is truly powerful. Nagkaroon ng babae ng conclusion, propeta siguro to. Napaka-makapangyarihan ni Jesus Christ. Sabi niya, bakit po? Dahil alam ni Jesus Christ ang kanyang past na buhay. Okay, ito ang sabi. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Okay? Medyo sala dito si Lord, no? Pag binasa niyo yan, sala dyan si Jesus Christ kasi magre-react ang babae. Wala akong asawa. Sala si Jesus. Ang react agad ng babae, wala akong asawa. Sabi ni Lord, sagot ng babae, sinabi ni Jesus, tama. Hindi naman sinabi ni Lord, ay sorry ha. Hindi nagkakamali si Lord. Tanda natin siya ay Diyos. Okay, sabi ni Lord, tama, ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. Naku, supal-pal yung mukha ng babae, iyang-iya yung babae ngayon. Okay, yung word dito na kung 5 naging asawa, possible divorce. Okay, dalawa reason dito kung bakit nagkaroon siya ng 5 asawa, possible divorce, o possible patay yung 5. Kasi ang word asawa hindi naman nung kasabi doon ay, ang word na asawa at that time declared na nagpakasal, na nag-divorce, kasi bakit to sa Bible although ayaw ng Panginoon yung divorce, pero inalaw kasi at tigas ng ulo, siya sabi ng Panginoon, sige, wala kang asawa, sabi mo, pero 5, dumaan ka na sa 5 lalaki.
na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon, pang-anim, mas lalo nakakahiya. Alam pa rin ni Lord, alam ni Lord yung past. Kaya na-amaze yung babae eh. Kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sorry. Galit. Hindi mo asawa. Sabi ng babae, totoo nga sinabi mo. Okay? So, nakita ng babae una, kaya powerful lang kanyang patuto kasi totoo si Jesus. Hindi siya yung nasa Bible, hindi siya yung drawing, kundi si Jesus mismo nakausap niya. Pangalawa, sabi niya, si Lord talaga makapangyarihan yung nakausap ko, matindi. Alam niya yung aking nakaraan. At alam niya rin yung aking kasalukuyan. Ganon si Lord. Ang Diyos natin, alam ang ating past, present, at good thing, alam din ni Lord ang ating future. Amen po ba? Alam ni Lord ang iyong kalalagayan. Alam ni Lord na nahihirapan ka. Yung sunod-sunod na pagsubok, financially, grabe, halos maubusan ka na, alam ni Lord. Kaya God will supply. God will supply. Amen po. Okay, pangatlong reason, kaya mo napaka-powerful because He proved that Jesus is the Messiah they have been waiting for. Ito ang pinakamatinding patotoo niya. Sabi niya, yung nakausap ko sa balon ni Jacob ay isang propeta. At tingin ko, siya na yung Mesias na iniintay natin. Isipin mo, inaantay din nila. Inaantay ng mga Hudyo, inaantay ng mga Samaritano, si Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin ng Mesias o Messiah? Yung word na Mesias o Messiah, may tatlo yung definition. Ito yung una. Inaantay nila yung anointed one. Pag sinabing anointed one, sa Tagalog ho niyan, pinahiran ng langis. Tayo po, pag may mga bagong sasakyan, pupunta ka sa mga bahay, pag binibless, pinapahiran ng langis. Bakit po? It means ina-anoint. At sinasabing, ikaw ay sa Diyos. Si Jesus Christ, galing sa Diyos. Siya yung pinahiran. Nung pinahiran si David, nung langis, bago siya maging pangalawang hari ng Israel, siya ay larawan ni Jesus na darating. Okay? Pangalawa, ang meaning ng Messiah ay chosen one. Pag sinabi yung chosen one, pinili, tinawag, isang tinawag, walang iba kundi si Jesus. Then ano ang pinaka-meaning ng Mesias para sa ating lahat? Siya po ay spiritual savior. Kaya siya sabik na sabik ang babae kasi sabi niya, dumating na ang ating tagapagligtas. Amen. Balikan natin. Kaya naging powerful ang patuto ng babae Samaritana kasi personal niya nakita si Lord. Nakausap niya at ang sarap makausap ni Lord. Bakit po? Tanggap siya. Hindi nandiri si Lord. Babalikan ko lang kung Hudyo ang kausap ng babae Samaritana, diring-diri yun. At ang pakiusap pa nga sabi ng Panginoon, pwede mo ba ako salukan? Sabi ng babae, hala, hindi tayo pwede mag-usap. Tapos papasalo ka ba? Si Lord na nag-request na salukan siya kasi wala siyang dalang panalok. Bakit alam natin may panalok na dala ang babae doon? Kasi ang babae, sadya niya yung balon. Ang punta ni Lord doon, hindi yung balon. Although nauuhaw siya, pero ang punta talaga ni Lord doon, sa kanyang instinct bilang Diyos, kausapin yung babae. Tama. Alam nyo, ang oras doon, hapon. Ang setup ng usapan na yan ay hapon para talagang matalino ang Diyos. Hindi obvious, at meron siyang kakausapin para mag-win ng isang barangay. Okay? Tuloy tayo ho. Naging powerful ang kanyang patuto kasi personal niya na-encounter si Lord. Then at the same time, sabi dito ho, nakita niya si Jesus ang inaantay nating propeta. Okay, pangalawa, what is the power of personal testimony about Christ? It causes people to personally draw near to our Lord Jesus. Okay, kanina, ang kapangyarihan ng ating patutuo, yung ating paniniwala, yung mga taong walang faith, nagkakaroon ng pananampalataya dahil meron tayo. Nahahawaan natin sila, or ang tawag natin doon, natatransfer natin ang ating pananampalataya. Balikan ko lang hindi ganun yung ka-powerful. Ano ang pinaka-powerful? Yung personal na encounter. Ibig ko sabihin, kung gusto mo ng personal encounter sa Panginoon, kailangan mo ng quiet time, isang isolated na lugar para ma-meet mo si Lord. Kaya napakahalaga ng devotion. Huwag niyong kakalimutan magkaroon ng devotion. Okay? Okay, ito pangalawa, mas lalo naging maganda. Nagdudulot ito sa mga tao. Ito na, kanina naniwala sila dahil sa paniniwala na meron tayo. Yung babae, kaya naniwala yung mga Samaritano kasi naniwala yung babae. Pangalawa, hindi na ganon. Mas maniniwala na sila personally dahil lalapit na sila kay Lord. Tingnan nyo ang sabi ng verse. John chapter 4 verse 40, kaya pumunta sila kay Jesus.
Sino ang pumunta? Yung kababayan ng babae. Yung Samaritana na babae, tumakbo pababa, pumunta sa kanyang bayan. Pagbalik niya, dala-dala niya yung kanyang mga kababayan. Ang dami. Ang dami po nito. So crowd po yan kasama niya doon. Pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Mas pinalala ni Lord yung sitwasyon. Bakit po? Yung issue na makipag-usap sa babaeng Samaritana ay hindi katanggap-tanggap sa mga Hudyo. Pangalawa, ginawa ni Lord, hindi na nga kinausap, nakitulog pa siya. Ilang araw? 2. Bakit may issue? Kasi kakain si Lord dito ng pagkain nila. Tandaan nyo, ang pagkain nila hindi kinakain ng mga Hudyo dahil ang pagkain nila lahat marumi. Ang mga Samaritana kumakain ng baboy. Ang mga Hudyo hindi. Ang mga Samaritana kumakain ng kamelyo, ang mga Hudyo hindi. Pero ba't nandun si Lord? Nakitulog, nakikain. Lalo ho, pagdating ni Lord at that time, may celebration. Bakit po? Si Lord ay Mesyas. Siya ay propeta, siya ay hari. So ngayon, i-welcome ka ng mga taong taga roon, alangan maghanda sila na maliit. At sigurado, the moment na nandun si Lord Jesus Christ, isa sa pinakamasayang araw ng mga Samaritano. Okay, ito ang 3 bagay na makikita natin dyan. Personally, pag ang isang tao ho ay personal na-encounter niya si Lord, dahil sila ho dito, personal na silang lumapit kay Lord eh. Ano sabi dito? Personal silang lumapit, personal silang nakiusap. Grabe, nakiusap sila, sabi nila, hindi pa nila ganun kakilala, pero dahil doon sa patotoo ng babae, hindi naman mahaba yung patotoo. Ano lang ang patotoo ng babae? Sinabi niya, ang lahat ng ginawa ko. Yun lang ang sinabi, pero naniwala sila. Powerful. Okay, lumapit ang mga Samaritano, lumapit kay Jesus, nakiusap, ano nangyari? Tumanggap. Literally, tinanggap nila si Lord. Nung nakita nila si Lord, sabi nila, lumapit sila kay Lord, nakiusap, pwede po ba kayo sumama sa bahay namin, literally? O pwede po ba kayo sumama sa bayan namin, literally? Sumama sila. Tandaan nyo, hindi lang si Lord Jesus Christ ang sumama, kasama dito ang mga disipulo. Yung mga disipulo na hindi pa rin nila maunawaan kung anong pinagagawa ni Lord Jesus Christ kasi sila ay mga Hudyo. Pero dahil si Lord ay Master, dahil si Lord ay Lord nila, sabi ng mga disipulo, tara, sama lang tayo. Kung magkasala man to, andito naman si Lord eh. Powerful yan. Okay, tuloy tayo. Sana tayo. Okay, so lumapit sila. Pangatlong puntos. Yan, dito tayo matatapos. Sa pangatlong puntos, sabi dito, what is the power of personal testimony about Christ? Tandaan nyo, ang kausap ngayon ng Panginoon dito, tayo na. At ang dala-dala natin patotoo, mayroon niyang kapangyarihan para magligtas ng tao at sorry to say, mayroon din niyang kapangyarihan para mag-discourage ng mga tao. Grabe. Dalawa lagi. What is the power of our personal testimony about Christ? Last, it causes people to personally believe in our Lord Jesus. Personal na ang pag-uusap natin dito. Kanina ho, nung unang points natin, yung mga Samaritano naniwala kay Jesus Christ dahil sa paniniwala ng babae. Pangalawa, ang mga Samaritano lumapit kay Jesus Christ kasi yung babae na bumaba galing doon sa balon, pumunta sa mga tao para ilapit kay Jesus. Pero sila, personal lang ginawa nila. Sabi dito sa verse na to, John chapter 4 verse 41 to 42, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Ngayon, hindi na yung babae ang nagsasalita, si Jesus na. Si Jesus na nagsasalita, nangangaral na si Lord Jesus Christ dito, nakita ng mga tao na nandun, iba talaga. May anointing, may kapangyarihan, si Jesus ba naman ang nagpipreach? Tama? Sabi niya, pagkatapos sinabi nila sa babae, humarap sila sa babae. Naniniwala na kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig na namin siya. Wow. From faith ng babae, from patotoo ng babae, nag-transfer sa personal faith. Nagkaroon na sila ng sarili ng pananampalataya. Hindi na sa patotoo ng babae, kundi dahil sa first-hand na patotoo na nila kasi nakausap na nila si Jesus. Kapatid, madali pala mag-win. Kung yung na-win mo ay inilapit mo sa Panginoon, at naniwala pansamantala dahil sa paniniwala mo at biglang naglalaho o nawala, i-encourage mo siyang magsimba. Kasi sa kanyang pagsisimba, sa kanyang paglapit sa Panginoon, ito ang sinisigurado ko sa iyo, personal niya makikilala si Lord. Amen. O yung mga nandito ngayon na nawin, ito sila Ate Merin, si Ate Lenny, possible ho na siranyan sila, narinig nila ang salita ng Panginoon, naniwala sila. Pero alam niyo po ba, gine-journey
Journey po ang personal na pagkakilala sa Panginoon. Kaya magsimba ka na magsimba, magbasa ka na magbasa ng Biblia hanggang ikaw mismo hindi na kaya hong putulin ang faith mo kay Lord kasi mismong ikaw nakilala mo na siya personal. Amen po. Hindi ka na kayang ibagsak ng bagyo, hindi ka na kayang ibagsak ng mga pagsubok kasi personal mo na nakilala si Lord. Si Lord na nagsabing hindi ka niya iiwan. Grabing pagsubok. Parang walang mga taong pwede mong lapitan, pwede mong kausapin, pero nung nakausap mo at personal mo nakilala si Lord na hindi malayo, si Lord na malapit lang sa atin. Amen po. Kaya pag may problema, ito ang advice ko sa inyo, kausapin niyo si Lord. Naniniwala ho ako magsasalita si Lord sa paraan na hindi mo maunawaan. Nagsasalita pa rin ang Panginoon sa panahon ho natin. Okay? Narinig namin siya, alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sabi, ang pinahiran ng langis. Okay? So binalikan nila dito, it causes personal relationship. At sabi dito, it causes personal believe in our Lord Jesus Christ. Meaning ho, nagkaroon na sila ng personal na pagkakilala. Si Jesus ang anointed one. Si Jesus ang, ano ang tawag sa English na pinahiran ng langis? Anointed one. Pangalawa, sabi nila, naniniwala na kami siya ang pinili. Then last, naniniwala kami na si Lord ang tagapagligtas ng sanlibutan dahil siya yung Mesias na inaantay natin. Grabe. Dahil lang sa kwento ng babae, yung kwento ng babae nag-cause ng pananampalataya dun sa mga tao. Dahil lang sa kwento ng babae, nakalapit ang mga tao kay Lord. At dahil sa kwento ng babae, nagkaroon ng personal na relasyon ng mga tao sa Panginoon. Dahil lang sa kwento. Pero yung kwento, totoo. Huwag po tayong gagawa ng mga kwento na hindi totoo. Then to be conclude po, ito ang mensahe natin. In conclusion, a personal testimony about Christ is powerful because yung tatlong points natin, it causes people to believe in what we believe about our Lord. Yun ang unang dahilan kaya napaka-powerful ng ating patotoo dahil yung patotoo natin about sa ating pananampalataya, matatransfer, hahawa ito sa tao na kausap natin. Then pangalawa, sabi dito it causes people to personally draw near to our Lord. Lalapit sila kay Lord. Hindi na ito dahil sa'yo, kundi personal na. Then last, sabi dito, it causes people to personally believe in our Lord Jesus Christ. Personal na ang encounter ng isang tao na akay mo, kasi yung pag-akay, trabaho natin. Pero yung pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, trabaho niya. Amen. Trabaho ni Lord yun. Kasi kung yun ang trabaho natin, hindi natin maipapakilala siya ng buo. Pero pag si Lord ang nagpakilala sa iyo personally, grabe, powerful. Yung babae na pinandidirian, yung babae na iniilagan, nakaramdam siya ng comfort, sabi niya, ito si Jesus, tanggap ako. Ito pala yung tagapagligtas, mabait. Ito pala yung tagapagligtas, mabuti, powerful. Alam niya yung past, present, and future, pero hindi niya, alam niyo si Lord, hindi kanya sisikmatin. Hindi kanya ida-down. Ano sabi ni Lord sa babae? Alam ko ang past, present, and future mo, pero tanggap kita. Naunawaan ng babae Samaritana, takbo siya pababa, takbo siya doon sa kanyang mga kababayan. Ramdam nung babae kung gaano siya minahal ng Panginoon. Kaya yung kanyang patotoo, hatak naman, ang dami niya naligtas na tao sa pamamagitan ng kanyang patotoo. Mga kapatid, ang patotoo natin magliligtas ng tao. So ang application natin, patuloy natin ipatotoo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating yung ating buhay. Kapatid, yung buhay natin, nandiyan yung karakter na meron tayo, yung mga katangian natin, yung buhay na meron tayo, pwede magligtas ng tao. Kung ipapatotoo natin si Jesus. Si Jesus na nagbago ng ating buhay. Ano sabi ng 2 Corintios chapter 5 verse 17? If anyone is in Christ, siya ay bago na, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Pastor, bakit kaya minsan dumadating pa rin yung luma kong pagkatao? Kasi ito ang tanong, ano ba ang pinifeed mo? Yung bagong buhay o yung lumang pagkatao? Pag ang yung laging inaalala yung lumang mong pagkatao, pinapakain mo yung lumang mong pagkatao, yan yung lilitaw. Pero ang pinapakain mo lagi yung bago mong buhay, yung bago mong pagkatao, yan ang lilitaw. At yun ang gusto makita ni Lord. Hindi na yung lumang pagkatao. Yes, nagagalit pa rin tayo kasi sabi ko sa inyo, araw-araw binabago tayo ni Lord. Pero hindi na ganun kadalas. Nung hindi ka Christian, ilang beses ka magalit, ilang beses ka magmura. Ngayon nagagalit na tayo pero hindi na nagmumura. Di ba malaking kaibahan na yun? Amen. Pastor, dati po sinungaling ako. Ngayon, konti na lang. Ba't may konti?
Meron pa rin. Pero konti na lang. At least meron pagbabago. Mahirap mabuhay bilang isang tao sa ito. Pero tinutulungan tayo ng Panginoon. Okay? So, kung ngayon nabago na ang ating buhay, magpupunta yan sa pamumuhay. Sa buhay at pamumuhay, ang pamumuhay ho, nakapaloob sa pamumuhay, yung trabaho, negosyo, dapat ho, pagka Christian ka na, yung pamumuhay mo, wala na dapat illegal. Wala na dapat po illegal. Pamumuhay, hindi na dapat tayo nabubuhay sa illegal, mga kapatid ko, hindi na dapat. Okay, yung trabaho natin, yes, dapat ho ginagawa natin ng the best, wag na lang lagi angan. Kasi sa pamumuhay, dapat may pagbabago. Okay, last, ito ho ang dapat ho makita sa atin, matibay na pananampalataya, hindi natitinag, hindi nababago, kahit anong sitwasyon ng buhay. Walang-wala ka ngayon, din dapat hindi nabago ang pananampalatayang malakas noong nakaraang araw. Nung ikaw ay masagana, malakas ang pananampalataya mo, darating ang panahon, susubukin ka, yung kasaganaan, magiging kasalatan, kahirapan, pero yung faith mo dapat hindi siya mabago. Ang buhay nagbabago-bago, pero ang faith dapat lagi humalakas. Ay pastor, mahina ang income, mahina din ang faith. Baliktad, di ba? Kung mahina ang income, malakas dapat ang faith. Ay pastor, paano pag malakas ang income? Malakas lagi ang faith. Hindi mababago dapat yun. Ang faith ay hindi dapat nababago. Ay pastor, may dilubyo ngayon, may matitinding pagsubok sa buhay namin ngayon, kaya tinatapatan namin ng malakas na pananampalataya. Yun dapat ang marinin sa Christian. Hindi yung, ay pastor, puno kami ng pagsubok, kaya ayaw na namin. Hopes. Ang patotoo na meron tayo ay dapat patotoo na nananatili. Okay. Sa mga taong, okay, patuloy nating ipatotoo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating buhay, pamumuhay, pananampalataya. Sa mga taong ating nakakasalamuha. Hindi mo na kailangan maghanap. Yung mga tao lang sa paligid mo sapat na, especially kung wala silang faith. Okay? Sa ating mga nakakasalamuha upang sila'y makilala, lumapit at personal naman ang palataya rin sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gamitin natin ang ating mga patutuo upang maglapit ng tao sa Panginoon at huwag itong maging dahilan para may lumayo kay Lord. Ito ang mensahe ng Panginoon, wag ninyong kakalimutan. John chapter 4 verse 39 to 42, sabi niyan, the power of a personal testimony about Christ. May kapangyarihan ng patutuo na meron ka at ako. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri.